Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, grabe pala talaga kasi ang mga nasirang proyekto, mga palpak, mga na proyekto doon sa distrito ni Congressman Leandro Liveste, first district ng Batangas. Binisita niya yon, in-inspection niya, talagang nabantad, grabe, grabe talagang kapalpakan na talagang sira-sira. Kaya siguro pinipilit ng district engineer, nag-ipon siguro ito ng pondo galing sa mga kontraktor na suhulan, i-bribe si Congressman Leandro Liveste. Grabe, ha? Mga ano ito, sa mga barangay ng Nasugbo, Lian, Tuy, Balayan, Calaca at Lemery. Yun. Mamaya ipapakita natin ang mga pictures. O yan, mga kabunyog, in-inspection ni Congressman Leandro Ligarda Liveste, itong batang congressman na ito, na yung mga flood control project sa kanyang nasasakupan na distrito sa Batangas. Ay ang dating congressman doon, yung mga dinastiya ng Ermita, ay 'di ba yung dating secretary, executive secretary nung panahon ni Gloria Arroyo, si Eduardo Ermita, yung anak noon dating congresswoman doon. Tapos yung manugang niya, na asawa ng anak niya, si Eric Buhain, naging congressman din doon. O yun, itong mga ermita, marami silang mga proyekto doon. Siguro yung mga party list din. At saka yung mga senador. Ang nag implement doon yung district engineer. Yung engineering district ng first district ng Batangas. Nang mag-order si PBBM na tingnan yung mga flood control, may listahan na ngayon si Congressman Leandro Liveste, binisita niya yun, in-inspection niya. At nakita niya na yung mga proyekto ng DPWH ay nakita nila sa mga barangays ng Nasugbo, Lian, Tuy, Balayan, Calaca at Lemery. Kabilang dito ang mga nasirang flood control project sa mga ilog ng Lian, Paliko, Binambang at Pansipit na kamakailan lamang natapos, at alam nyo kung ilan ang halaga? Mahigit 1 billion pesos. Mahigit 1 billion pesos at natapos lang nung hindi pa lang natatagalan na natapos, pero grabe, substandard. Sira-sira na. Nag-collapse na yung mga flood control projects. Bumisita rin si Congressman Leandro Liveste sa Jukno Highway, isang mahalagang daan para sa mga taga-Calaca at Lemery na nasira ng bagyong Krising. Kahit kagagawa pa lamang ito, in-inspeksyon ni Congressman Leandro Liveste ang mga gawang kalsada na agad ding nasira ng mga bagyo. Kaya ito palang mga pinisitang ito, makikita talaga natin yung mga pictures nito. Ito mga kabunyog, mga pictures. Nakapost mismo ito sa website, sa social media account ng opisina ni Congressman Leandro Liveste. Kaya ayan, tingnan nyo. Hindi talaga pumayag si Congressman Leandro Liveste na hindi niya bisitahin itong. Kitang-kita naman talaga, Kaya sa tindi ng mga ginawang ito ng mga contractors doon sa Batangas, hindi talaga pumapayag si Congressman Leandro Liveste na hindi ito imbestigahan. Malamang ipapatawag yung mga contractors na yon sa investigasyon sa Kamara at pati yung mga DPWH officials, o kaya gumawa na ngayon ng hakbang. Gumawa na ngayon ng hakbang yung district engineer. Malamang kinausap niya na yung mga contractors na arigluhin natin to. Magtulong-tulong na tayo, mag-raise na tayo ng pondo. Sigurado, in-instructionan din yung district engineer ng regional director niya. Kasi pag nakarating yan at nakarating yan sa central office ng DPWH, at lalo na pag nakarating dun sa opisina ng presidente sa Malacanang, talagang bibisitahin yan. Pag binisita na naman yan ni PBBM, magiging laman na naman yan ng mga national news. Kaya gumawa talaga ng paraan yung district engineer
noong Friday, pumunta siya doon. Doon daw mismo sa opisina ni Congressman Leandro Libeste, sa Taal. Oh, pumunta daw doon. Pagpunta doon, yun, tinangkayatang suhulan, i-bribe si Congressman Leandro Libeste. Kaya lang, inintrap na. Oh, inintrap na ng mga autoridad, nakumpiska mula dito ang halagang 3.1 million. Pero yung 3.1 million na yun, ano lang yun? Parang inisyal lang. Talagang kaya daw nilang magbigay hanggang 320 million. Ayon sa mga balit. Grabe, ano? Umaabot sa ganun. Sa bagay, talagang masyado nang matindi kasi yung ginawa. O tingnan nyo yung mga pictures. Ha? Tingnan nyo yung mga pictures. Masyadong matindi. Talagang napaka-substandard naman ang ginawa. Ha? Kaya ano ito, gustong sanang arigluhin. Kaya lang hindi umubra. Unang-una, hindi naman napakayaman naman ng congressman na yun, ni Leandro Libeste. Napakayaman. Ay pamilya ba naman ng Libeste yun? Ang ina niya si Loren Ligarda pa. Ang father niya yung dating gobernador si Antonio Libeste. Kaya hindi umubra. Pero talagang nakita kasi ng district engineer siguro ng DPWH, seryoso si congressman. Talagang i-expose yung mga nakita niyang kapalpakan sa mga flood control projects at iba pang infra projects sa kanyang distrito. Kaya inagapan niya sana, inaariglo niya sana, wala, hindi umubra. I would like to take this opportunity to set in perspective what is the issue. It is not a single incident of attempted bribery? It is not a single incident last Friday. That is the issue here. The real issue here is the substandard projects of DPWH, which we have been investigating for the past weeks or months, in fact. As this is not about the amounts that have been mentioned in the media about the incident last week. It is about whether the public is getting its money's worth on the supposedly over 1 trillion pesos that has been spent on flood control projects. And the case that should be being discussed is more than just an incident with one official of DPWH. It is why in this particular project, the public paid for 15 meters and only got 4 meters. Which raises the question, in the 1 trillion pesos of flood control projects that we paid for, how much worth did we actually get? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.